At ngayon naman, I will be sharing with you kung paano ako gumagawa ng mini donut. Ayan, etong mini donut na to, dito ako kumita noon, nung mga gipit-gipit na ako. Dito ako kumita kasi ginawa ko siyang negosyo sa harap ng tindahan ni Inang. At syempre, nakabenta naman ako. Ayun, tumubo naman. Ayan, pwede nating maging negosyo ito. Pwede mo ring pang merienda. Pwede mong, kapag may mga bisita ka, pwede mong ipamerienda. Ganon yung ginagawa ko dito kapag may mga bisita kami dito, lalo na kay Lola. Every time na gumagawa ako ng donut, every time na gumagawa ako, naaalala ko yung taong tumuro sa akin kung paano gumawa nito. Sa totoo lang, ang dami kong natutunan talaga sa kanya. Natuto akong gumawa ng pizza, natuto akong gumawa nito, mini donut, natuto akong gumawa ng mga iba't ibang uri ng bread, at kung ano-ano pa. So first, ang una kong ipapakita sa inyo kung ano yung mga ginamit kong ingredients para dito sa ating mini donut. Ayan, syempre, meron tayong iba't ibang ingredients para sa paggawa ng mini donut. So, unang-una, kailangan natin ng all-purpose flour. Meron tayong 1 cup sugar, 1 cup milk, at saka baking powder, may vanilla, meron tayong oil, meron tayong konting salt, at syempre, yung egg, at saka star margarine. Yan lang po yung kailangan natin ingredients para sa paggawa ng mini donut. Ngayon ay pagsamasamahin na natin. Yan, nandito ang ating bowl. Ang una nating ilagay mga kakabsat ay itong all-purpose flour, asukal, baking powder, at itong asin. So, bali, inuna kong nilagay itong mga dry muna. Itong mga dry ingredients muna para atin itong i-mix. I-mix natin yan. Yan, i-mix lang natin. Para maihalo-halo lang yung mga para hindi magbuo-buo. Yan. Damit. Imekos-mekos tayo lang ang kasto eh. So, napaka-basic lang mo timpla itim mini donut. Tsaka, hindi mo kailangan ito ng kung wala kayong machine, pwede nyo siyang gawing cupcake. Oo. Ayan, pagkatapos nga nating halu-haluin, ilagay na natin yung mga liquid ingredients. So, tulad nito. Mantika. Itong vanilla. At saka itong egg. Ayan, ito na nga. Imimix na natin. Ayan. Ayan, tsaka unti-unti nating ilagay yung milk. Pwede rin gulpi na. Ayan. Ayan. Ayan, pagkatapos na natin i-mix ito, pwede na siyang ilagay dito sa ating machine. Pag mainit na po, lagyan natin ng star margarine. Tapos, maglagay tayo. Ito. Kailangan mo ng medyo mabilis yung kilos kasi pag once na magpapap kasi itong iba, maglupyas. Kaya kailangan medyo mabilis yung kilos mo sa paglagay ng mixed ingredients natin. Yun. Tapos, takip. Antayin lang natin siya. Ayan. Pag namatay na yung ilaw. A few moments later. Yan. Luto na. Yan. Bago na naman tayo maglagay, kailangan natin ng pagpahid ng star margarine para hindi siya magdikit. Kailangan natin lagyan ng margarine. Lang mabilis luto. Gagamitin natin itong mahiwagan nating stick. Pwede mo rin silang baliktarin tapos lutuin mo kung gusto mo pang maluto na maigi dito sa ibabaw.
Pero sa akin kasi sakto na to. Meron pa natira dun. Tapos tusok-tusokin natin ganito. Ayan, dyan. Ayan, dyan. Ayan. Yan, tulad yan, pag hindi siya masyadong luto, pwede mo siyang baliktarin. Tulad ng ganyan. Para maluto siya na side by side. Kailangan mong, huwag kayong gumamit ng tinidor dito o anong metal na ano. Dapat ito lang, itong stick wood. Yan. Yan. Tapos takpan natin ulit para maluto ng maigi. Ayan, ubos na. So, lasa lang na to. Nakadalawang na tayo. Bali, 4 na to kaso binigay ko dun sa may bisita kanina.